Timothy. 1 Timothy, ay 2 Timothy I should say. Sa libro ni 2 Timothy chapter 1. 2 Timothy chapter 1. Verse 7 to 9. Magandang umaga po sa ating lahat, ganun po sa mga kapatiran sa ibang bansa. At ganun po na nandito namin po ang kapatiran mula sa Barangay Salvacion, Kitsiman Christian Baptist. At pinangamunuan po ni Teacher Junior o Master Junior Rafael. Ganun po na magpayanin natin baptismo mamaya. Pagkatapos po ang ating mamaya, ay magkaroon po tayo ng baptism. Kaya anuhin po yung mga candidate for baptism, i-assure po sa kanilang assurance of salvation. So sa 2 Timothy chapter 1, 7 down to 9. Yung walang Bible, pwede na mag-stay. Chapter 1, 2 Timothy chapter 1, verse 7 down to 9. Basahin po natin sabay-sabay ng 7 hanggang 9. Sa verse 7, go! For God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. Be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord, nor we his prisoner, but be thou partakers of the affliction of the gospel, according to the power of God. Verse 9. Who has saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to His own purpose in grace, which was given us in Christ Jesus before the world. Tayo po'y manalangin, O God Almighty, salamat Panginoon sa iyong mga salita na aking nabasa. Salamat po, Diyos, sa pagkilos mo ngayon ng iyong salita ay iyong pong nagbigay sa amin ng kagalakan. At ganoon din po, Diyos, na pagkaunawa, ikaw na Diyos na magmahal sa bawat iyong pong tinubos sa lahat ng panahon. Dalangin ko po, Ama, na bendisyonan po ang iyong salita upang maging hapon sa bawat nangihina at maging blessing sa mga kapatiran na are faithful and serving day. Ganoon din po sa mga mayroon man dito ang say, Bible Father, buksan mo kanyang puso maunawa ng kahalagaan ng salvation. At ganoon din po yung mga naideklarang gusto sumama sa Gethsemane, I pray to bless him. Ngayon di ba kanyang pamilya, ang candidate ng baptism ay kumilos ka, Ama. Dalain ko na i-bless mo ang gawain, ganoon din po ang vision ko ng Gethsemane Christian Baptist Mission po sa Alicia. At ganoon din po mga kapatid na nasa ibang bansa, I pray to bless them, Father. Salamat sa mga blessing, patawad sa Ama sa aming mga nagawang kasalanan. In Jesus Christ I pray. Amen. Lahat po magsiupo. Okay. Tagalog, Ilocano ulit kasi may mga kapatid tayo hindi makaintindi ng Tagalog. So, dito po sa ating pong nabasa na 2 Timothy chapter 1 verse 7 down to 8. For God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Be not thou therefore ashamed. Makinig po, ladies and gentlemen. Ang sinabi ng Biblia sa mga anak ng Diyos na kanya pong tinubos sa bundok ng Kalbaryo, kailanman hanggang higtan niya ang Diyos di panagbutay ngay kasaba iti Ebanghelyo. Kailanman awan tintin niya ang Diyos nga butin ka ngay kasaba iti Ebanghelyo. Kailanman iti Ebanghelyo ay niya kaya nasawin iti Ebanghelyo ya. The death, burial, or resurrection, ino ay tinapintas nga damag o ang magandang balita. Iyon po ang kahulugan ng magandang Ebanghelyo o Gospel. Sa English, Gospel. Sa Tagalog, magandang balita. Sa Ilocano, naimbag na damag. Anya gawin din na yung bag na damag. Ano ba po yung magandang balita? Yung balita siya po ay namatay, nailibing at nabuhay na muli. Para saan? Para sa atin na kanya pong tinubos. Amen. Ngayon, balikan natin po yung Baptist history. Pinag-aralan natin nakaraan, unang samba po ng Baptist history, ay sinabi ko sa inyo
na mayroon pong unang nangangaral noong unang siglo. Ang ibig sabihin ng isang siglo, 1 to 100, isang siglo. Ang Tagalog, isang century. Sa English, 1 century. Sa magasok na tawid, may isang siglo. Okay, para magkaunawaan. Iti umuna nga siglo. So dahil ito panakayanak ni Jesus Christ. Okay? Sakbay nga na iyanak ni Jesus Christ, na i-prophesy, yun yung pagdaarin di book ti Isaiah, di Old Testament, nga adan to iti maysa nga agikaskasaba iti Ebanghelyo. Sino agikaskasaba iti Ebanghelyo? Natupad po iti libro ti Matthew na pinatunayan nga isuda ito iti propeta nga pagtuna nga agipukpukaw ang nga ikaskasaba na iti panagbababoy. Kailanman hindi tayo nangangaral kung hindi pagsisisi, ikaw makasalanan ka, kailangan magsisi ka. Iyon po ang doktrina noong nung unang siglo. Okay? Kaya, sinabi ko naman sa inyo na yung pong historical reason to study perpetuity, yung pong pag-aralan natin yung walang katapusan ng umpisa ng labanan ng pananampalataya noon. Ang labanan noon na pinakasentro sa lahat noon, si Kristo po ay pinatunayan ng mga apostoles o pinatunayan po ng mga mangaral na siya po ay tagapagligtas, siya po ay Mesiya, siya rin po yung Espiritu ng Diyos sa Old Testament. Sabi naman itong mga Hudyo, itong mga eskriba at ang mga panglakayan o matatanda elders of the society na sinungaling kayong mga ngaral. Si Kristo ay tao lamang, anak ni Joseph at saka si Maria. Sa labanan nyo. Pangalawa, labanan. Ang sabi ng mga elders, the chief priest, yung pinuno ng mga papari noon, kasi may pari noon eh. Kasi ang Israel, hawak po ng Roma. Tandaan niya, hawak ng Roma. Kung paano sila manamit noon, mayroon pa rin manamit, katulad nila hanggang ngayon. Kaya, dahil po sa pangangaral ng digmaan po ng pagkatao ni Kristo, hindi lang po yun. Ang labanan noon ay yung pong bautismo. Bakit itong mga nangangaral ng Ebanghelyo ay kailangan po na i-immerse, kailangan po ilinlad. Ilinlad saka umahon sa tubig. Bakit? Pinautismuhan kasi itong mga high priest during the 3rd century, itong mga bata. Pero nung labanan nung una, paganism at Judaism ang kalaban ng Ebanghelyo. Ano yung Judaism maya? Isang grupo na iti mayayaman. Isang mga belief, pamatida. May isang pamati nga dagitoy nga Judaism na i-practice na kaugalyan dagiti Hudyo. Nga da inikat da sursuro ni Apo Diyos, yun kontrahin da sursuro dagiti apostoles at nang nayon da iti tradisyon. Dahil dahil iti sursuro ti Judaism, i-reject da iti Apo Diyos, i-reject da iti Diyos iti Biblia. Dahil mayroon silang ibang Diyos na kanilang sinasamba. Iso ni Baal, isang ribulto na ginawa ng kamay. Tandaan niya, unang siglo pa rin yun. Digay, may isang labanan. May katlong labanan ay itong nangangaral ng Ebanghelyo. Sila po ang nag-rebaptize. Yung mga nabautismo noong binaptize ang ulit nung tinanggap nilang Mesiyas. Nakaungod na gitibudyo. Apay bautismuan mo ulit. Okay? Yan labanan. Ijay unang siglo. Pero hanggang ngayon, the continuing fight, the fight of yesterday. Hindi niya tuloy tinabanan. Hindi kininata. Ngamin, daging kaputukutan, daging kimontra, iti Ebanghelyo hindi. At dadapay lang tayo. Ganti historya din bagana. May mga taga-Dutch reformer historian ni Yipi Dirmau. Imbagana, we have not seen that the Baptists or formerly called the
Anabaptist, it may consider as the only Christian community which has stood since the days of the apostles. Sila po ay preserve the pure doctrine of the gospel through ages. Remember, may mga Dutch reformer at historian pinatunayan ang mga Anabaptist. Pinatunayan niya na sila po ay yung mga nag-preserve ng tunay na doktrina noong nangangaral ang mga apostoles. Okay? At saka si Alexander Campbell, isa sa mga theologians from the apostolic age to the present time, the sentiment of the Baptists had a continued chain of advocates and public documents of existence, and every century can be produced. The evidence can be produced. The evidence can be presented, if ever the evidence needed to present. Patunayan ko, ang mga Anabaptist, sila po pinahirapan noong unang siglo. Ay, tanya. Hindi lang po yan. Isa rin historian at expert ng theologian si Walker, Robert Buckley. The rise of the Anabaptists took place prior to the reformation of the church. In the Church of England, there are also reasons for believing that on the constituent of Europe, hidden societies who have held many of the opinions of the Anabaptists have been existed from the time of the apostles, but they were tortured and they were persecuted in order for them to be dead, not be will not. Saan nagpatunay po? Isang Methodist, pinatunayan niya, isa sa mga scholar, I should not readily admit that there was a Baptist church as far as back as 100th century, through which doubt there were Baptists then, that all Christians were then should be a Baptist. Listen to me. Ito po yung history of the Baptist. Kaya they continue by kilabaran, idiking tanta. Parihas magtahi. MED, matindi mga kapatid. Matindi. Handa lang po yung mga Catholic Cardinal Husio. Hindi po yung Catholic nagpatunay. Imbaga na, the Anabaptists have been grievously tormented and cut off with the knife during the past 1,200 years. 120 years. Nakaraan may isang mga century at 20 years, pinanipnikan na dati Cardinal, na isa sa mga Katoliko ni Hosias. Baga na, not for the fact that Inaheni Baptist has been grievously tormented and cut off with the life during the past 120 years. Tormented, pinariga. Hindi niya ngayon kutsilyo, din na niya ima. Okay? The title of this message is Satan Attack the Lord Churches. Satan Attack the Lord Churches. Unang puntos sa Acts 4, 6, 7 down to Acts 4, 6, 7 down to 10. Acts, sa libro ni Acts. Buksan natin sa libro ni Acts. Anong sinabi ng banal na kasulatan sa libro ni Acts? Chapter 4. Chapter 4, verse 6. And Annas the high priest, and Caiaphas, and John, and Alexander, and as many as were of the children of the high priest, were gathered together at Jerusalem. Verse 7. And when they had set them in the midst, they asked, by what our power, or by what name have we done this? Sa verse 8, then Peter filled with the Holy Ghost and said unto them, ye rulers of the people and elders of Israel. Sa verse 9, if we this day be examined of the good deed done to the impotent man, by what means he is made whole. Okay, ito. The high priest, ang kangatwan na pari, nung panahon po na ito, panahon ng unang siglo, ay si paring Annas the high priest, and Caiaphas ang kanyang kasinsin. The high priest at saka si Annas na kasinsin niya. Kaya kastamot lagiti pamangkinda, imay da nga naguurnong, at imbagada keda Pedro, anya nga authority, anya nga nagan, tinyo yat adal, iti na ito. Kasya. Kaya, ang unang puntos, the soldiers of Christ
are dedicated. Ah. Soldiers of Christ are dedicated. The perpetuity of the preaching sa Acts 4 verse 12. Neither is there any salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Bakit sabi po kasi ng 10? Remember, sabi po ng 10. Be it known unto you all, to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom ye crucified, whom God raised him from the dead, even by him that this man stand here before you all. Ni Kristo na yung pong ipinako sa bundok ng Kalbaryo, sinasabi sa mga high priest at saka si Anas na kanyang pinsan, na kayo po ang nagpako kay Kristo, na ang Diyos binuhay na muli ang kanyang only begotten Son. Soldiers of Christ are dedicated. Ang mga anak ng Diyos, tumayo po na lumaban sa mga kumakalaban po ng Ebanghelyo noon. Si Peter po ang isa at tumayo. Ang sabi po ni Peter, there is their salvation in any other, for there is none other's name under heaven. Ay bagana nga awan sa bali gamit, pagkaisalakanan, nuhan nga gapudinagan nga nagapudilangit. Nga isot pagkaisalakanan di tao, kit no di nga nagan di tayo biro kay tungtungtungan na iso ni Jesus Christ, the only begotten Son, the Redeemer. Na ito po isinugo ng Panginoon sa ating kaligtasan. Are you with me? Amen. Kaya, si Satan po ay gumawa ng paraan. Si Satan ay gumawa ng paraan, mga kapatid. Satan works, attack the church. Sa Acts 4:18. Sa Acts 4:18, ang sinabi ng Bible. And they called them and commanded them not to speak at all, not to teach in the name of Jesus Christ. Nung natagitoy, nagkaroon po ng gathering, ito mga juris. Yung juris kayo nasawin, may sa grupo, nga mga usik kaligit agad, adat sa ni Apo Diyos. Apay nangalaan nyo, iti bilig yun na apay, kasaba kayo. Kinanya nga nagan din nyo, ikas kasaba. Unang iti high priest, magiging po. Ngayon si Pedro, timbakder na punuan, na banal na Espiritu Santo. Imbaga na, malating ikas kasaba, lansayo di cross. Kuna na iti Biblia, hanyong harod nga ikasaba dahil tanganagan, na ayon po sa verse 18 ng chapter 4 ng Acts. Tingnan yung mamaigit. 4:18. Commanded them not to teach and speak in the name of Jesus. Ado at dati kasabay din ipawag dati. The high priest, kiniti gobyerno, iditiru at kadwada, handang ang kontra. Ang kadwada ina. Napiksada hindi. Oray gana, tatak. Nag-combine the forces da. Ngayon niya, si gobernador, ibagana niya yung huma. So, surutin pa rin. Ako naman di pare, surutin mo si gobernador. Ngayon, naging mananampalataya, dedicated to fight. Handa nga nagbayin, Team Macdelda, ito pang mati. Nababayin, di Espiritu Santo, ito niya po Diyos. I-fight back. Sa Acts 4:18, yung bininda, masaan yung ikasaba, itinaga ni Kristo. Hindi, ikasaba yung ngayon. Hindi na tayo, pas kasaba lang ito. Ni Maria, ni Jehovah, ni Inapas. Ni Jehovah na Diyos, ikasabada. Anya ni Jesus Christ, unang araw ni Jehovah, naglawag ba dahil ito, itidungdungod na anak ko, ngayon na. Anya, ipatpatik lang na. Dinggin nyo kumain, ibagana. Una mo ni Jesus Christ, siya ti makaisalakan, tilubong, ti mamati ka niya. Ti mamati ti ama, maisalakan. Ay, naglawag ba mamati kayo kinama, mamati kayo ng kanya. Manampalataya kayo sa ama, manampalataya kayo sa akin. Naglawag ka patay. Kaya itong mga ginamit ni Satan, katulad ng mga Ebionites, isang grupo ng mga tao doon na ang kanilang pananampalataya ay isa rin pong sinusunod nila ang batas. Ano yung batas? Sinabi ng Old Testament, huwag kang kumain ng dugo. Well, that is law. Batas yun. Ngayon kumakain ka ng dugo. Sa Old Testament, binanggit ng Bible, huwag kayong kumain ng dugo. Kanino pong sinabi? Sa mga Israelite chosen people, hindi pa naligtas po ang mga Gentiles doon. Yun nga. Ang sinabi ng New Testament, si Jesus Christ ay kanilang binangga. Ang sabi ni Jesus Christ, pwede kainin lahat, pwede kainin lahat, kung lamang
sa panalangin. Walang hindi kayang linisin ng panalangin kung ikaw ay kausapin mong God the Father at wala kong hindi kayang linisin sa magitan ng panalangin. Amen? Paano gusto yung asawa ko ayaw kumain ng dugo? Eh kung ayaw niya kumain dahil ayaw niya talaga ang dugo, pwede. Eh kung ayaw niya dahil sa pananampalataya niya, wrong doctrine po. Bakit yung pang baptist cake, ang mga handa kayo ng dugo, iti dara? Ewan ganyan, baptist cake. Ewan ko lang. Ang kanilang basihan po, mahina. Mula Genesis to Revelation, denies na. Amen. Ewan ko saan sila kumuha. Sa Ebionites, ipamati ka ni Jesus Christ became Messiah at his baptism. Ni Jesus Christ nagbalin ng Messiah, itinabautismuhan. Jesus Christ was only a man, born naturally of Joseph and Mary. Dagito nga Ebionites, mamati ka ng panakakapong, circumcision and legal observance are essential for salvation. Dagito nga pang pamati at tayo pa. Dagito Ebionites, anya ti pamati ti Ebionites saya. Manag-observar ta ti paglintingan ti linlintay. Anya ti lintay no kunan na iki Old Testament ang kayo mga ditara kay mga no kunada nga sakbay nga man kakailang nagbubuka iti ima. Ano sa Old Testament na? Paghugas ko muna ng kamay bago kumain. Tama yun. Tingnan nyo, nung panahon ni itong mga apostoles, itong mga Hudyo, nag-o-observe sila. Minaman-manan mga apostoles. Ang problema sa mga apostoles, siguro dahil sa pagod, ang na nagbubunang aray. Una na dagiti Hudyo. Apay, hanaya nga, baga tilintay, Moses, bago kumain, paghugas ng kamay, paano itong mga alagad mo binailit lang batas. Sumagot naman si Jesus Christ. Maganda ang iyong pong pasya. Maganda ang kanilang pasya, yung nasa laman ko nila. Yung pong ginawa ko itong mga batas ni Moses. Pero ang laman ng puso nyo ay wala po doon sa pagsunod ng batas. Pang ibabaw lang kayo. Wala sa puso. Ngayon, ang anak ng Diyos ay nandito na. Sa panalangin kaya linisin ng lahat. Kung bakit sinabi ang mga Hudyo yun, sa purpose ng pahiyain si Jesus Christ, unang purpose yun. Kung bakit sinabi ng mga Hudyo, para sabihin sa kanila sila po ay tama, na sumusunod sila sa batas. Pangatlo, gusto nila isutin si Jesus Christ ng kanyang pangaral ay binabaylit ko nila ang kautusan ni Moses. Sabi ni Jesus Christ, hindi ako naparito para sirain ang batas, kundi akong please daw. Paano naman yun? Ito po yung pananampalataya mga Ebionites. Legal observation are essential of salvation. Kailangan gagawa ka ng mabuti para maisalahan ka. Kailangan gumawa ka ng mabuti para maligtas ka. Sa pagsunod ng kautusan. Si Jesus Christ ay siya po ay anak ni Mary at saka si Jose. Hindi Diyos yan. Yung pananampalataya ng mga Ebionites, meron ba ngayon yan? Meron ba ngayon? Sabihin niyo, sino nang-aaral dyan? Si Jesus Christ, just for name, El Kasat! Born on a secret society. O sino yung secret society? Andun na. Yung secret society. Antonio Luna, Dr. Jose Sal. Secret society yan. Mayroon pong pagtitipon po sa Europa, parang masog. Mabuhay ang masog. Nakakatakot ako mag-aaral ng Panginoon na. Ito pa yung composed of people na mayayaman, may makapangyarihan, at ito pong mga, kasama nila itong mga kapulisan. Kung sana sa pulis, kasama sila ni General, kasama si Colonel, kasama si Kapitan. Pagdating po sa mga religious, kasama si Chief Priest, si Cardinal, si Pope. Ngayon ikaw ay mangangaral, isaring mangarap ni Lawes, may salahin na ordinaryong tao, ikaw ay igas ka sa ba, kabang daw na ito.
O, yun ang problema ngayon yun. Yun ang labanan nun eh. Ah. Pero yung labanan noon, mayroon pa rin hanggang ngayon. Ah. Tapos hindi yung suportahan ng mission. Nangihila itong mga mission, walang support. Pumunta ron. Hindi pa suportahan ng mga mission. Di ba kasama natin po yung magandang ugali na hindi suportahan ng mission? Bakit din suportahan ng mission? Eh, yun ang kalaban natin hanggang ngayon. Eh, mayroon pa rin itong mga tao ito. Itong El-Kasay. Moron Secret Society, philosophy. They denied the deity of Christ, claiming He was the highest archangel. Naniwala sila na ito si Jesus Christ, mataas na ng anghel. Matay mo na. Among their doctrine, Jesus Christ was only a creator. Jesus Christ, the Holy Spirit is a female. Yung Holy Spirit daw ay babae. Kaya mayroon din nangyari kayo, spiritista. Pero ang anghel na babae. Ewan ko lang, ano yan? Spiritista. Pagkausap mo, bingi ang kanyang tayo na. Bingi. Talagang pinulatan sa taas, dito lang kaya ka, naawang dinggin na kayo. Nalayin mo ni Setan. O, demonyo ito ng berba. Yung tayo na yung tao na yun. Doon kumatulong sa tayo niya. Pati sa kaliwang kanan, bahala kayo dyan. Opo, sir, respect. Kaya naman ibang dominyo ito. Pag makikinig ng tao na yan, yung mga kilay-kilay, pag bitinan nyo ata, sabat nyo mata, matulog na ta. Nalayin mo din, malayin. Magaling siya talaga. Kaya nga, tingnan nyo po. Jesus Christ became the ideal Adam at His incarnation. At dapat niya pumati. Ni Jesus Christ nabungar kaputi ang kanya Adam. Ay, hindi pa dyan, circumcision, repeated. Washing are essential for salvation. Hindi ko na sa circumcision. E di panahon ni Moses, nakakapong. Hindi pa kapong, circumcision, ibig sabihin ng Israel. Naulit-ulit na kailangan po requirement di pala kayo sa lahat. Lumabag na yung apostoles sa iyo ng doktrina. Unada, hano mabalin dahil ikautusan ni Moses at adoy tagatungpal ni kautusan. Kaya kayo tagatungpal, di kayo kunada ka circumcision at saka yung washing para may salakan at adoy di may isang makaisalakan to finish the Old Testament, to accomplish the meaning of the law. Nandito nga si Jesus Christ, the Messiah. Tayo yung kaya kasunod ni paglintingan dito. Hindi natin kayang masurot, kaya na, apay ko na. We are sinners in the sight of the Lord. Kaya kailangan natin ng Messiah. Yung Judaism is still present today in the form of Seventh-day Adventists. Yung Judaism is still present today in the form of Seventh-day Adventists. Tingnan mo, yung mga Judaism, pagano, kung sana hindi, nung hindi kuma, tibok mo kasta. Kaaway ka sa gobyerno. Minta pa sa anin. Nagpapukis. Hinagandang mukha. May sumot lang na gitaan. Naganak dahil umado anak na. Kaya, alangan mo ka anak kasi masunurugin ka. Na kontrabidang tayo. Apay ko ng second Adventist, keeping the legalistic or keeping the law. Legalistic observance. And the form of Roman Catholic Church naman, Roman naman. Itong mga Roma, naniwala sila yung rituals, priest crafts, priestly attire, altars and images and other added to the Bible. Virgin Mary can save souls by praying. Ginong Maria, Ina ng Diyos. Dalangin ko namin, kausapin mo ngayong anak. Kapatawarin mo itong tao nito, nagkasala pagnanakaw. Si Maria, tatawagan. Kinaglawag ko, timbagat ibay mo, nagkararay kayo kiniyama sa pangalan ko. Hindi mo lang timbagat ibay. Okay nga, dati Maria, kayo lang dyan. Gnosticism. Dahil yung Gnosticism na ito, iugat na, isuman lang din yung Judaism. Naghalo ti Kristiyano nga doktrina, kaya ti philosophy. Kaya, nangalak ti dadlo mga Bible, plus philosophy, pinagkatwa na. So that pamati, Gnosticism. Dahil ito yung pamati, they deny the fundamental of the faith, including the deity of Christ, the resurrection. So, tinagalan ng naging apostoles.
Da kayo nga nang ilang sa kini Jesus Christ. Nga natay di bundok ti Kalbaryo na nang kadagiti high priests, kadagiti elders, kadagiti rulers of the society. Kahit panglakayin tihilig baganan nila, ilang sayo ni Kristo tayo naawakan na isugayan dahil di Mesias, urahin nyo, inyong pinatay, pati yung pinatay. Ngayon pinabungan niya Apo Diyos, tayo pinag Kristo, ngayon po. Una naman dito tayo, di Diyos. Amin po, papasok na kami, di pa nakatay ni Kristo nga ito. Awan ka po kita, na naman dito tayo. Agugas dati. The Nicolaitans, Revelation 2:6-15. They represent the beginning of sacerdote. The ecclesiastical hierarchy. Tignan nyo. Makinig po. Hindi pa padi hindi. Kasama yung padi ta, dati sultano na. Matindog di ba natin? Laman lang ka. Ito ko nada ngayon na nanaga naman yan. Sultano na nakakabibig dyan. Priesthood. Outward appearance pinakimtas dahil na ito'y maging holy at magiging banal sa harapan po ng tao. Hindi ito si Adang pinakimtas dahil. Kapag itinaas po yung, mayroon po yung natas na yan. Sabi dyan. Yung tinapay, inaas yung tinapay ganyan. Tapos, may malaking report ko dyan ni Maria. Tapos, may kalubong na, may pan, may itig ka nga sa kalubong. Parang talagang priesthood style. Yun ang noon. Hanggang ngayon, nakopya naman hanggang ngayon. Di ka pututan, itata, hanggang nagbulay dyan. Sige. Dahil kapututan di Roma, sino na kitagtarap? Baalism ni Baal, may isang false prophet si Balaam. Who corrupted Israel to the intermarriage with the heathen. Ni Balaam, may isang false prophet nga nakipag-intermarriage kadagiti sa bali nga nasyon. Kung dito ay Pilipinas, nakipag-asawa ti Korea. Taga-Korean may isang ari nga nagipag-asawa, may isang ari ito nagipag-asawa iyan. Dagiti babae, inawis na ito yung ari nga Israel, nga sumambag ni Baalam. Baal. Dito yung nagmulat ni Baalism ba? So sinambala yung revolto kay naraming ima ni Baal muna. Kampay nga Maria, Baal. May isang revolto ni Baal. Nga di Joseph, may isang Diyos. So Bala, Abism, sa Revelation 2:14. Sa Acts 5:30-33, soldiers of Christ, fight back! Ang mga sundalo o alagad ng Diyos noon ay dedicated po sila, they fight. Pangalawa, soldiers of Christ, fight back, lumaban sila. Every place where the gospel was preached, there is a opposition from the Jews. Sa lahat ng pangangaral ko ng mga alagad ng Diyos o mga sundalo ni Kristo, mayroong opposition, malalaki ang opposition. The preaching of the cross was an open rebuke to them of their sin and rejecting the crucifying of the Messiah. Rineject po nila, kinontra po nila, huwag yung ipabasog kada kami. Nga ni Kristo na tayo, gapu kada kami. Kasi ipabasog kada kami, natak ng nalitin. High priest, the elders and the rulers of society. Lumaban din sila. Lumaban din ang mga apostles. Kami po ang mga witnesses. Pinarigat yun. Nagigaalit po. Ano pa? Bakit? Bakit? Yung Ebanghelyo, Grantoy, the preaching of the cross will be an open rebuke of idolatry and sensuality. Yung mga worldly attitude ng world ay pinailit nyo sabi po ng Bible, na ito po ay kinagalit ang mga Romans. Kasi ang Romano, control po nila ang buong Israel. Dami yan. And pag-baptism was dinedebate po. And pag-tiyubing ang mabautismo, nagkaroon na po ang debate mo. Kaya nagalit po yung chief priest hindi governor. Kasi magkasama ang religion o at ang gobyerno. Hulihin ang nangangaral. Yung pong mga scroll ng Bible. At kailangan i-persecute sila. Mawala sila sa lupang ito. At magkaroon ng one government, one religion.
Pero sabi ng Bible, the Bible preserve His word. Han po kamawat ni Saul ti Diyos. I-preserve niya ang Diyos sa una. Kahit sa una, han mapukaw kailanman. Diba? Kuya, for the third point. 2 Timothy 4:6 down to 7. The soldier's blood for a cause. The soldier's blood. Soldier's blood for a cause. Dagiti sundalo ng Panginoon na dedicated at lumaban ng gusto. Ang duman ng kanilang dugo, kapalit ng kanilang ista, remain a cause. Tingnan niyo po. The first elect law against the disciples sa Philippians 1:13. Ito po yung nangyari noong 53 and 60 down to 66 AD. The physical and spiritual tormention. Tingnan niyo po. Si Nero po ang unang gobernador ng Roma. First emperor of Rome. Si Nero po ang sinisi dahil po sa nangyari, nasunog po ang Rome. Ang isinisi ni Nero ay ang mga Kristiyanong sumunod. Kaya nagalit na galit si Nero, kaya si Apostol Pablo was then beheaded. Pinutulan yung ulo na ni Apostol Paul. Yunit ni Baludan, pinutol na tingin na. Yung muna pinutol na tingin na, iso ni John the Baptist. Okay? Hindi, irigalo mo tayo asawa ni Constantine. Sino di muna na behave? Soldier's blood for a cause. Dumanak, tidana na hindi sundalo ng Panginoon. Ang mga mananampalataya na dumaan po sa digmaan ay nangunas po si Pedro. Si Pedro po, isang apostol, isa pong pastor ng Jerusalem. He died crucified upside down. John 28:18-19 to 2 Peter 1:14. Namatay si Pedro, yung ulo niya, di mo ba? Isa ka na, di nga ito. Namatay ni Kristo, nakapakong ganyan. Pero si Pedro, patuwa. Saka na nasa taas. Di kaya hindi kinamatay ni Pedro. Ang tanong ng the high priest, the rulers of society po, if you continue to preach this name, Jesus Christ, and then for us, in the name of Jesus Christ, crucifixion, the death of all the followers of Christ will be tormented. Dahil di pong kabayan. Si James, brother of John, he was killed by Herod, Acts 12, verse 1 Pinatay po ni Herod. Si John po, he was condemned to death by exile at Patmos or at Ephesus. Nasintensya na matay, kaya impanday di lugar nga awang matatao. At dapat to. Tingayan tayo. Ipan mo yung tao dyan, may isang isla, nga awang pagsakayan na ito nga bangka. Imposible kanya nga laluyin na ito. Ipanday di awang matatao nga isla. Diyan din na yung pananda. Kinja. Diyan yung na nga. Panganan na nga. Sada ko tulaw sa jaw, damit mo. Pag natulibang ka 3 hours, kaya malamuyin di 3 hours. Andrew, preaching in Asia Minor, and grace, he was in his course and crucified on the diagonal cross. Pinarigat na ngayon muna. Pinagda. Saan to? Impako di cross. Hindi diagonal style. Pinahirapan din si Andrew. Si Tomas, siya po'y nangangaral sa India, sa China, was spared to death after being tortured by hot burning plates. Then put into a hot furnace. Hindi napulot ng plato. Hindi pwede yung lupa. Hindi na yung plato nga napulot na ipagulat. Hindi pwede yung lupa. Siyempre, nasakit na yan. Kaya, di kayo ibayat. Sarang ito ipa ni Jai. Di Jai napulot nga apoy nga duti. Di kumada, kaya na nga runawin ibakal. So, tinayin pananda kanya na. Napulot lang nga ako. Iyon po ang kabayaran. To stop. Yung problema ng tao, nagiging ng parikat kaligayaan ng babis, sinibiyag ka pa. Kung nagbaliw na lang ng lupa. Yan ang problema ngayon, kapatid. Si Matthew po, namatay si Matthew Levi. He preached the gospel, was nailed to the ground and beheaded. With an axe. DJ capital Ethiopia.
Si Matthew po, Apostol Matthew, siya po ay ipinako ilang sadamay. Sa to, hindi yung wasay, pakpak na yung na. Oh, ikaw, baguhin mo ang pananampalataya mo. Sumama ka sa amin. Hindi mo maranasan lahat ito. He is stagnant. It is better to obey God rather than kung ganyan, kamatayan, kabayan. Si Philip po preaching in the Asia Minor, dying by being upside down by his ankle. Hindi ko nasa nga dito. Ano na ito tinigalot dapat? May bilag ka pa mo rin init. Sada ka panawan ka. Sabi, patayin din niya iba. Nakabalot ka kasay, patayin ka. Agrigat ka talaga, Jack. Dahil tinakatinggal dito pero sabi, pagtaan ka pa, agrigat ka gusto, pati pa niya init. Napudok. Eh, diya init, siya ako Diyos mo, anong para sa tinit, magpatay ka. Sadak na. Yan, pinamatay ni Peter. Di Simon, nagkasabay yung Africa, di Egypt, kay Lydia. And Great Britain was been killed by the pagan. And Great Britain, pinatay na po ni Simon. At ganun din po kay Bartholomew. Nagkasabay sunay niya Armenia in India and Syria. He was then martyred. Pinaligat na, tinurtyo na muna. Sana ito, binalata, likat na niya kudil na. Ganon din po kay Job, ganon din po kay Matthias. He died for their Savior. He died for their Savior to stand the faith to the last part. Di problema ng takaapsa. Dahil kapututan na rin matay, at darapat. Tikas kasabada ng dalawa, simba. Tikas kasabada, tahaplos lang si Jesus. Datay tikas kasabata, hindi kasabay din. Isupot kasabata ita. Ang kamabayan, hindi kasabat, ibang milyo. Nga ni Kristo, tikas ang kulang. Matay ka ta, sigurado ka dyan langit, tikas kasabata ita. Nagkarahag ka na siya, balikan na niya. Kaya ang members, I challenge you to support the one. Noon kayo kaya makibangga ka din niya, the mission field.